may mga nagre-request na silipin ko daw tong si Mibrar Loan. Si Mibrar Loan na under sa Chimera Wahe Guru Lending Corporation. Akalain mo hindi pa umaabot ng 1,000 yung nakapag-review sa kanya. Pero meron siyang 4.8 stars. So, curious din ako sabi silipin ko to para sa inyo kasi mukha siyang promising kung pagbabasihan yung mga screenshots niya. And if you want to learn more about this loan app, syempre, tune in kayo dito sa channel ko. Then keep watching. Welcome back to my channel. It's Red here. And isa na namang online loan app yung ating tatalakayin dahil mukha siyang bago, guys. And mga November lang siya nag-appear sa Google Play Store. Yes po, sa Google Play Store lang po siya. Wala siya sa App Store. Pero wag niyo munang i-download, guys. Sabi niya, rehistrado po siya. Chinek ko rin dun sa SEC. Andun siya. Pero, kasi wala naman siya dun sa list of recorded online lending platform. Yung sinasabi niya, si Codeblock daw, yung company, nakahawak ng kanyang registration, hindi naman siya nilista as a recorded online lending platform. So, naguguluhan ako. At ito po yung isa. Sabi niya, Mibrar. Pero minsan nakikita ko sa app, while I was applying or while I was trying it out, lumalabas na si Mibrar. Ano ba talaga? So, nakakalito yung mga ganitong klaseng loan app, guys. Kaya kailangan meron kayong mga heads up sa ganito. Kaya huwag nyo munang i-download kasi sinilip ko na siya para sa inyo. And ibabahagi ko po sa inyo yung mga naging experience ko sa loan app na to. Bago yan, if you're new here to my channel, please don't forget to subscribe and hit that bell notification button because I do reviews of online lending platforms and we talk about financial literacy here. Pinapakita ko sa inyo kung ano yung mga loan apps na okay at yung, kung ano yung mga dapat iwasan na. Pero ayun nga, guys, yung tatalakayin natin ay si Mibrar Lending. So, sinubukan ko siya, guys. At pagkatapos ko siyang ma-download yung Mibrar naging Meatbrar. Ano ba yan? So, hindi ko alam kung typo yan, guys, or ano ba? So, para sa akin, parang suspicious na yung mga ganitong loan apps, pero nagpatuloy pa rin ako. So, ayun, sinilip ko rin yung kanyang mga permission statement. Medyo marites din siya, katulad ng ibang mga loan apps. Kasi yun nga, sisilipin niya kung anong meron sa cellphone natin, ano? Hingi po siya ng mobile phone number, and magpapa-OTP siya sa'yo. And nabigla ako, guys, kasi yung nagpadala ng OTP ay si Loanlift. Kaya pala, parang familiar na yung steps niya sa akin dahil katulad siya sa mga loan apps na yung nasa iOS din, diba? Parang OTP niya nga ay nanggagaling kay Loanlift. Pero pinapatuloy ko pa rin, ha? Pagkatapos mo maglagay ng phone number is 20,000 pesos. Tapos, i-click mo yung apply. Pero bago ko, usually, guys, sa mga ganito, bago ako magpatuloy, chinecheck ko po kasi yung mga history ng isang app para makita ko kung talaga kung dati ko na ba itong na-applyan and so far wala namang lumalabas dun sa history. So anyways, yung loan app na to mayroon din siyang delete account option and mukhang nagdi-delete naman siya somehow pero it still pays to be praning, guys. Kaya yun, ako na muna yung nag-try para sa inyo. By the way, wala po tayong Ola links dito. Shopee links lang kasi gusto ko pong i-share na yung ginagamit ko pong lipstick ito. Ay, yung sa kay Maybelline CM17. Basta, isi-share ko na lang kung saan ko siya nabili. So, going back dito sa kay Mibrar, so, hihingi po siya ng mga iba't ibang personal information. Alam niyo na yung mga ganyan. And hihingi siya ng work information. And hindi na siya hihingi ng payslip. So, I think, kung nang a-approve ba talaga yung loan app na to, I think, mapa-student man, unemployed, self-employed, housewife, pwede niyang tanggapin. Pero, for your reference na lang yung nilagay ko dito is self-employed. Total, hindi naman siya humihingi ng other information. Anyway, how long have you been working here? Monthly salary, income, yun lang. Pero, hihingi po siya ng 3 contact reference. Address book yan, ha? Doon mo siya pipiliin pagkatapos email address. And then, may pa-survey po siya. Siyempre, nilagay kong no loan, no loan, no loan, lahat. Total, malalaman niya naman to kung talaga bang nagsi-CI siya. So, dito naman, hindi niya na pinakita kung ano yung ID na tinatanggap niya. Diretso ka na sa pag-picture ng ID tapos nare-recognize niya yung ID number. And then magpapa-selfie na siya. Pagkatapos ng bank info tsaka GCash, bank info na or kaya e-wallet, and iniiwasan ko pong magbigay ng bank info ng mga ganito mga loan apps kasi sa simula pa lang may mga napapansin na ako sa kanya, guys. Binigay ko sa kanya yung aking GCash. And then lumabas yung kanyang off. Naguguluhan ako dito, guys, ha, kasi at first, hindi ko alam na pwede mo palang palitan yung amount dito. Basta pinresent niya na lang 20,000. Pero sa baba, parang may 40,000 daw from Mibrar at may 40,000 from Cash Ease. O, ayan. Parang lumalabo na siya ng lumalabo. Tapos, like, may pa-tips-tips pa siya. So, to confirm the loan you are applying for, we provide the best product based on your requested amount. Kasi yung nga, hindi ko nga alam, pwede mo palang palitan yung 20,000 sa taas. So, diniretso ko na siyang i-apply. Hihingi siya ng mga information or authorization na ma-access daw yung mga SMS, yung mga allow phone call, may 3 steps, apply, review, receive. Pero chismis lang yan.
Bakit yung sasabing success, pending pa lang naman yung totoo nito. Lumabas yung hindi naman peso, tapos 40 tsaka 40. So, nakakatakot yung pag may ganon, diba? So, kinonfirm ko rin para malaman ko kung ano ba yung meron pagkatapos nito. Humingi siya ng stars mga guys, tapos nag-iba yung amount, naging 10,000. Pabigay-bigay din ako ng 5 stars kasi para, tingnan ko kung ma-approve ako, bigyan ko siya ng 5 stars. Kaya palang taas ng rating niya guys kasi ang dami sigurong pinipindot na lang kaagad, nagpa 5 star para lang makapag-continue. So, ayun, may back, may ganun siya. Anyway, so, di ba sinabi niya kanina success na processing pala. So, ayun, ang dami pong nakakalitong term dito sa loan app na to. Yung 20,000 na yan, na-confirm ko, yung pala hinati niya pala sa dalawang loan app. So, kay Cashies siya kasi kay Mibrar Loan. 10,000 sila. So, naku, sabi ko, patay. Paano to kung dalawa yung ma-approve sa akin? Sabi ko, sana hindi ako ma-approve. Kasi kaloka, hindi mo alam kung sino ba talaga yung papahiram dito. So, what if meron tayong reklamo, ano? So, sino irereklamo natin if ang labo nga ng loan app? So, processing, matagal po ako naghintay. After 30 minutes, nagkaroon na po ng result. Dun si Cashies. Tapos nahuli yung isa. But while it was in the pending stage, doon ko nakita nga kaya pala parang familiar yung mga steps niya. Kasi nakikita ko na to sa mga loan apps na nasa iOS eh. Di ko alam kung bakit napunta na to dito sa napadpad na rin sila sa Google Play Store. So, dito sa 10,000 kay Cashies, meron siyang 3 months pa daw na yung interest is nasa 320 lang. Tapos parang pinapalabas niya na 8 pesos lang yung kaltas. Familiar na talaga yung mga ganito guys. So sabi ko sana hindi na ako ma-approve kasi parang alam ko na kung ano yung ginagawa ng mga loan apps na ganito. Kalahin mo, dalawang 10,000 kaagad yung yung pending na yung intention ko lang naman, isang loan app lang naman sana yung sinusubukan ko dito, si Mibrar. Si Mibrar, reject. Si Cashies, reject. Sabi ko, buti naman. So, nag-try ulit ako. At this time, kinlik ko na po yung arrow sa gilid ng 20,000. At dun, pwede mo palang palitan yung amount. So, ginawa ko 1,000 kasi sabi ko, baka ma-approve ako dito sa dalawa. Paano na yan? Ang dami pong mali-mali sa loan app na to, kaya magduda na tayo. Anyways, so, yung 1,000 na yun, na-split nila naman into dalawang 500. So, si Sure Loan tsaka si Pero Speed, yung kanyang Peso Speed, yung sinubmit niya. Parang may pa 3 months siya, pero chismis lang talaga, guys. Na-reject po ako dito sa 4 na loan app na sinubukan ko dito sa kay Mibrar. Kasama na yung si Mibrar. At talagang natuwa talaga ako, guys, na na-reject ako. Pero meron bang na-approve dito sa loan app na to? So, dapat, guys, mag-ingat po tayo sa mga ditong mga loan apps kasi nakakaloka talaga. Ayaw natin ng sakit sa ulo at ayaw natin yung parang mabibigla tayo ng laki palang kinaltas tulad sa mga loan apps. Nasubukan na natin sa iOS tulad nitong loan app na to na na-review ko na rin sa channel. So, feel free to check it out at masasabi nyo talaga, nako, sounds familiar. Looks familiar talaga, mga beshi. So, ingat po tayo sa mga ganitong mga loan apps. Huwag tayo basta-basta magta-try ng kung ano dyan. Okay, so, my personal experience, kasi hindi naman po sponsored yung video na to. Nag-try lang ako dahil ni-request nyo. So, syempre, para sa akin, iiwasan ko na po yung mga ganitong mga loan apps. Kiss na kaagad. Pero, bago po tayo mapadpad sa ganitong mga loan apps, i-check nyo na lang yung mga loan apps na nasa list of recorded online lending platforms. Kasi nasubukan ko sila at so far, okay naman yung experience ko at yung mga offer nila ay di hamak na mas okay kay dito kay Mibrar. So, kung may mga request pa kayo, please comment below. And that's all for today's video. I'll see you on my next vlog. Bye-bye!